Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Brando. 45 years old na ako ngayon. Bibihira lang akong makarinig ng kwento ng gaya ng edad ko. Kaya, nung una, nagdadalawang isip na kung ipagpatuloy ko pa rin ba ang plano. At yun na nga, nung talagang nakapag-desisyon na akong itutuloy ko talaga to. Dahil gusto ko ring marinig ng ibang tao ang aking karanasan. Nakasama ko ang hilaw kong manuga. Tama ang inyong narinig. Manugang ko ang kasama ko. At para malinaw sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento. Dad, si Alexa po. GF ko po siya, Dad. Pero may plano na po kaming magsasama na. Pwede bang dito muna kami tumira? Ang sabi ng aking anak na si Jimbo. Ano? Magkikipag-asawa ka na? Bakit biglaan yata ang desisyon mong ito? Huwag kayong magpadalos-dalos. Hindi madali ang iniisip nyo. At mas lalong hindi laro ang papasukin ninyo. Lalo na at hindi pa kayo nag-e-enjoy sa pagiging single ninyong dalawa. Pag-usapan ninyo ng maayos to. Dahil ayaw kong dumating yung araw na pagsisihan nyo ang gagawin ninyong ito. Ang sagot ko. Tito, nakapag-usap na po kami ng anak nyo. Gusto na naming magsama. Baka kasi maagaw pa ng ibang anak nyo eh. Yan po ang kinakatakot ko. Kaya po nagmamadali kami. Ang sabat naman ni Alexa. Sandali nga lang. May napansin ako ah. Teka, Iha, ilang taon ka na? Ang tanong. 27 na po ako. Ang sambit naman niya. 27? Oh, so ang ibig sabihin niyan, 10 taon ang gap ng edad ninyo ng anak ko. Nako, umamin nga kayong dalawa. Ano nga bang dahilan kung bakit kayo nagmamadali? Jimboy, anak, hindi mo man lang ba sinasabi sa akin to ng mas maaga na may plano ka palang ganito? Ang malungkot na sabi ko. Dad, pasensya na po. Sa katunayan po niyan, walang matutuluyan tong si Alexa. Mahal ko po siya. Kaya, niyaya ko na pong magsama na lang po kami. Huwag ho kayong mag-alala. May trabaho po siya. Sa katunayan po niyan, Dad, kayang-kaya niya pong tustusan kung ano po yung mga pangangailangan natin. Sa madaling salita, kaya niya po tayong buhayin. Inuulit ko po, kami na ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Pumayag lang kayo sa gusto naming mangyari. Ang wika ng aking anak. Sige na, kung yan ang gusto niyong dalawa. Siguraduhin niyo lang na wala kayong tinatago. At wala kayong kasalanan sa ibang tao, ang sagot ko.
Dad, maraming salamat po. Alexa, ngayon na pumayag na si Dad, pwede mo rin siyang tawaging Dad. Di ba, Dad? Ang masayang sabi ni Jimbo. Oo naman, Iha. Pwedeng-pwede. Kahit ano ang sasabihin ng anak ko, ayoko nang kumontra. Mahirap kasi pag magtampo ito eh. Ang pabirong sambit ko. At yun na nga, nung pumayag akong tumira ang anak ko at ang hilaw kong manugang sa bahay ko, gumaan na ang buhay ko. Dahil may tagaluto, linis, laba, at higit sa lahat, may kasama na ako sa bahay. Yung anak ko kasi, palagi siyang umaalis. Ang sabi niya, naghahanap daw siya ng kahit anong klaseng trabaho. At itong si Alexa naman, may schedule daw ang trabaho niya. Ayaw kong lumabas na pakialamerong biyanan kapag uusisahin ko pa si Alexa kung ano nga ba talaga ang trabaho niya. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na nananahimik na ako at hinayaan ko na lang sila. Palihim akong nagmasid hanggang sa nalaman ko na ang trabaho ng manugang kong hilaw. Madaling araw na nun, nung nagising ako. Narinig ko kasi ang pag-aaway ng mag-asawang Jimbo at Alexa. Boses ni Jimbo ang unang narinig ko noon at ang sabi niya, Alexa, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Tigilan mo na ang sumama sa mga ibang lalaki. Hindi porket pinayagan kitang magtrabaho sa club na yun, ibig sabihin nun, pumayag na rin akong sumama ka sa iba't ibang uri ng mga lalaki. Alexa, nangako ka na sa akin, di ba? Tumigil ka na. Itigil mo na yung ganyang trabaho mo. Hindi ka man lang ba naawa sa sarili mo? Pumapayag kang pagpasapasahan ka nila. Kung hindi mo na mahal ang sarili mo, ako, Alexa, mahal kita. Kaya nga ako sumang-ayon nung sinabi mo sa akin na dito na tayo sa bahay namin. Ang kapalit nun, yung pagbabago mo. Nangako ka sa akin na magbabago ka na. Kapalit ng pagtira natin dito. Tapos ngayon, heto na naman tayo. Bumalik ka na naman sa dati. Ang wika ni Jimbo. Ano bang kadramahan yan? Aaminin kong nagkasala ako sa iyo dahil hindi ko tinupad ang pangako ko. Pero sana maintindihan mo rin ako kung bakit ko ginagawa to. Si Dad ang iniisip ko, kaya ko to nagawa. Kung pagiging waitress lamang ang trabaho ko sa club, sa tingin mo ba sapat ang kikitain ko para sa ating tatlo? Sa ating dalawa, ikaw ang pinakamaluho dahil pinipilit mo kasing makipagsabayan sa mga kaibigan mong may kaya sa buhay. Tapos heto, nandyan pa ang dad mo. Para wala nang gulo, hayaan mo na ako. Tutal, para din sa atin ang ginagawa ko eh. Ang sagot ni Alexa. Hahayaan? Hindi pwede, Alexa. Hinayaan na kitang gawin ang lahat ng gusto mo nun eh. Ngayon, hindi na. Hindi na ako papayag. Tumigil ka na lang kaya at ako na lang ang magtrabaho. Magsusumikap ako para hindi makahalata si Daddy. Tama ng usapan na to. Basta, ito na ang huling araw na magtrabaho ka sa club na yun. At wala nang ibang lalaking magikinabang pa sa'yo.
Mahal kita. Gusto ko akin ka lang. Ayokong maranasan ng iba ang mga ginagawa mo sa akin. Gusto ko, sa akin mo lang yung iparanas. Madamot ako, Alexa. Pasensya na. Ang sambit ni Jim. Sa mga narinig kong pinagtatalunan nila, dito ko nalalaman ang dahilan kung bakit sila nagmamadaling magsama niya. Ramdam na ramdam kong mahal na mahal ni Jimbo si Alexa. Kaya, hindi ko na kinausap ang anak ko dahil sa mga narinig kong pinag-uusapan nila. Kung pagmamasdan sa Alexa, hindi halatang katawan pala niya ang ginagamit niya para magkaroon lang ng pera at para may maitulong sila sa gastusin sa bahay. Nakaramdam ako ng awa sa anak ko. Gusto ko silang tulungan. Kaya, sari-sari store ang naisip ko. Maganda kasi doon sa bahay. Nasa highway lang kami. Siguradong marami kaming mga customer. At syempre, marami kaming maipon. Kinausap ko ang anak ko tungkol sa plano ko. Anak, alam mo, nararamdaman kong nahihiya na kayong dalawa sa akin. Kaya, gusto kong ipaalam sa'yo ang plano ko. Anak, magpapatayo ako ng sari-sari store. Magsimula lang tayo sa maliit. Kahit na maliit lang muna. Basta ang mahalaga, kumpleto, ang sabi ko. Dad, maganda yung naisip mong negosyo. Maasahan mo ako dyan, Dad. Tsaka pala, nakahanap na ako ng trabaho. Maayos po yung kita. Kaya, ayun na lang na Alex ang bahala sa negosyong naisip ko ninyo. Ang sabi ni Jim. Anak, salamat ha. Salamat sa pagpupursigi. Salamat din sa pag-ayon mo sa plano ko. Salamat talaga, anak. Ang masayang sagot ko sa aking anak. Dahil sa kagustuhan kong tumigil na si Alexa sa trabaho niya, nagpagawa na nga ako ng sari-sari store. At gusto ko rin silang mabigyan ng privacy. Bukod sa sari-sari store, nagpagawa na rin ako ng kwarto na kahit maliit lang. Para naman hindi ko na maririnig ang pag-uusapan ng mag-asawa. Pagkalipas ng halos 3 linggo, okay na ang lahat. Nakabili na rin ako ng mga iba't ibang paninda. Nung naayos ko na ang magiging kwarto ko, kinausap ko na naman si Jimbo. Anak, ngayon na tapos na ang kwarto ko. Gusto ko nang lumipat doon. Kayo na ang bahala dito ha. Huwag na rin ninyong iisipin ang kakainin ko. Ako nang bahala, ang sabi ko. Dad, papayag po kami ni Alexa na dun na rin kayo matulog. Pero, yung pagkain ninyo, Dad, kami pa rin ang bahala. Ang sagot ng anak ko. Oo nga naman, Dad. Pag ikaw nang bahala sa mga pagkain mo, hindi mo na matitikman ang mga putaheng sobrang napakasarap. Alam mo naman po, Dad, ibang-iba pag ako nang magluto. Kaya, Dad, kami na po ang bahala sa pagkain ninyo. Ang sambit naman ni Alexa. Hay nako, paano ba naman ako makakatanggi nito? Kung halatang pinagkakaisahan na ninyo ako? Oo na, sige na, papayag na ako. Oh, Jimbo, Alexa, paano yan? Dun na ako ha, ang turing ko. Sige po, Dad, ang sagot naman nila. Nung araw na yon, lumipat na nga ako sa maliit na store ko. Doon na ako namalagi. At sa pamamalagi ko doon, dito ko naman napansin ang kakaibang kinikilos ng manugang kong hilaw na si Alexa. Kung tutuusin, hindi na sana ako magtataka kung bakit ganun siya. Dahil sa uri ng trabaho niya.
sa kakaibang kinikilos ni Alexa. Kabilang na dito ang mga damit na sinusuot niya. Madalas ko kasing makitang suot niya ang mga damit na kaakit-akit. Noong una, hindi ko lang ito pinapansin. Kasi parang anak na rin yung turing ko sa kanya. Kaya lang, habang ipinagwawalang bahala ko ang mga ginagawa niya, parang gumawa na rin ng paraan para mapansin ko siya. Sabado ng hapon. Ito yung araw na hindi ko makakalimutan. Hating gabi na kasi noon, habang nasa kasarapan ang tulog ko, nung kumatok si Alexa. Dad, pwede po bang dito muna ako? Wala pa kasi si Jimbo. Natatakot po kasi akong mag-isa, ang sabi niya. Habang siya ay nasa labas ng pintuan at patuloy lang sa pagkatok. Nung narinig ko ang boses ni Alexa, hindi ko na sana siya papansinin. Pero iniisip ko rin kasi yung anak ko. Dahil yun ang unang beses na hating gabi na hindi pa siya nakakauwi. Agad na akong bumangon at binuksan ko ang pintuan. Oh, Alexa, hating gabi na. Nasaan si Jimbo? Ang Hindi ko po alam, Dad. Ito kasi yung unang beses na gawin niya. Hindi man lang niya sinabing hindi siya makakauwi ngayon. Kaya nga po, sobrang nag-aalala na po ako ang sagot niya. Alexa, sinubukan mo na bang kontakin ang cellphone niya? Or makasama niya sa trabaho ang turan? Dad, ginawa ko na po ang lahat. Wala pa ding nangyari. Ewan ko ba sa anak mong yun? Hindi man lang niya iniisip ko siya. At heto, nag-aalala ang malungkot na sambi ni Alexa. Ramdam ko yung pag-aalala niya at yung takot niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, doon muna siya matulog sa kwarto ko. Pwede naman akong maglatag ng banig sa sahig. At si Alexa ang matulog sa kama. Para maibsan ang pag-aalala ni Alexa, sinabi ko sa kanyang matulog muna. At ganun na nga ang ginawa niya. Nung nakatulog na siya, naglatag na ako sa sahig. Nakaiglip naman ako, kaya lang, bigla akong nagising dahil sa likot ng kamay na gumagapang na sa katawan ko. Nung naramdaman kong iba na, bumangon ako. At laking gulat ko nung pinigilan yun ni Alexa at ang sabi niya, Dad, huwag kang matakot. Ako to, ang bulong nito. Habang patuloy ang mga kamay nitong naglalak. Alexa, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginagawa to? Ang tanong. Dad naman, ano bang klaseng tanong yan? Ayaw mo ba? Hindi mo ba nagugustuhan ang ginagawa ko sa'yo? Kung ayaw mo, sige, babalik na ako dun sa bahay mo. Ang sagot niya. Hindi naman sa ayaw. Kinakasama mo ang anak ko. Tapos ganito ang ginagawa mo sa akin? Ano na lang ang sasabihin nun? Pag makita niya tayong ganito, ang sagot ko naman. Kung gusto mo naman pala ang ginagawa ko sa'yo, huwag ka nang magtanong. Sumabay ka na lang. Ang dami mong tanong. Ang sambit niya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yan, hindi na ako nagsalita. Kasi alam kong kahit anong sabihin ko, hindi na siya magpapaawat pa. Nung nagsawa na ang mga kamay ni Alexa, itong mga sumunod na eksena, hindi ko na may paliwanag yung nararamdaman ko. Lalo na nung naramdaman ko na siya. Pagkatapos ang pangyayaring yun, hindi na rin ako makapaniwalang nagawa namin ito.
At mas lalong, hindi ko lubos akalain na ganon pala kahusay ang manugang kong hilaw. Sobrang nagulat ako sa mga ginawa niya. Nung natapos ng lahat, magkatabi na kaming natulog. Dahil sa pagod, hindi ko na namamalayan na tanghali na pala. At nagising na lang ako sa sunod-sunod na katok ni Jimbo. Dad, anong nangyayari sa'yo? Tanghali na oh. Dad, buksan mo ang pintuan. May problema ako. Ang malungkot na sabi ni Jimbo. Problema? Ano yun? Teka nga lang Jimbo. Saan ka pala galing kagabi? At bakit hindi mo man lang sinabi kay Alexa na hindi ka makakauwi? Ang tanong. Po? Anong sinasabi mo, Dad? Kagabi? Dad, maaga akong umuwi. At hindi ko kayang hindi uwian si Alexa. Saan naman ako pupunta? Ang sagot niya. Jimbo? Paano nangyari yun? Pumunta nga si Alexa dito kagabi. At sinabi niyang, hindi ka pa daw nakakauwi. Nung una, hindi nga ako naniniwala na magagawa mo yun eh. Pero, nung nakita kong sobrang nag-aalala na siya, naniwala na ako. Ang turan. Wait nga lang, Dad. Si Alexa, pumunta dito kagabi? May mga nabanggit ba sa'yo? Baka nasabi niya sa inyo yung lugar na pupuntahan niya. Dahil wala na si Alexa, Dad. Nagising na lang akong hindi ko na siya kasama. Ang wika ni Jimbo. Sa narinig kong sinabi niya, dito ko na lang naisip ang ginawa ni Alexa. Sinadya niya ang lahat bago niya iniwan ang anak ko. Ayaw kong maging miserable ang buhay ng anak ko dahil kilala ko na ito pag nagmahal. Jimbo, kung iniwan ka na ni Alexa, hayaan mo na anak. Lalo na kung alam mo sa sarili mong wala kang pagkukulang. Sige na Jimbo, ayusin mo na ang sarili mo. Late ka na sa trabaho mo anak, ang turan ko. Salamat Dad, tama ka. Hindi ko dapat pahirapan ang sarili ko. Hindi naman siya kawalan eh. Hindi ko naman siya pinalayas. At mas lalong, hindi ko siya sinaktan. Ang nakangiting sabi niya. Sa mga sinabi ng anak, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagkatapos naming mag-usap, dito na muling bumalik sa alaala ko si Alexa. Ang babaeng nagtrabaho ng sobrang husay. Hindi ko lubos maisip kung bakit niya nagawa sa akin yun. Pagkalipas ng ilang linggo, palihim akong naghihintay na muling bumalik si Alexa. Pero wala na. Nung may namagitan sa amin, hindi na rin siya nagpakita sa aming mag-ama. Dahil sa ginawa niyang paglalayas, hinayaan na lang namin siya. Hindi na rin namin hinanap. Hindi naman siya kasi kawalan sa buhay naming mag-ama. Sa ngayon, may pamilya na ang anak ko. Yung babaeng napangasawa niya, sobrang layo sa ugali ni Alexa. At ako naman, heto, nakafocus sa aking munting negosyo. Wala na rin sa isip ko ang pakikipag-asawa. Lalo na at may mga apo na ako. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Brandon. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Brando. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all.